Okay, so today I'll teach you how to use ZipGrade. So, ano po ba yung ZipGrade? Check natin. Yan. So, pupunta lang ikaw sa website ng ZipGrade. So, we have the address zipgrade.com. So, ano ba to si ZipGrade? ZipGrade is a powerful tool that makes grading multiple choice quick and easy using your smartphone. So, nakita nyo naman dito, di ba? Ini-scan lang nila. So, dapat meron ka ng account. So, kung new user ka, pwede ka naman dito. Ayan. So, email, sundan mo lang siya. Tapos, register new user. So, sa mga new user, alam ko that's 500 pesos po yung yung pagbibilhin mo to. So, let's log in. Ayan, 6.99 dollars for 1 year. So, first, dun muna tayo sa class. So, kapag kapunta ka na dito, punta ka muna sa class. Yan. So, pwede ka dito mag-add new class or create new class. So, click mo lang yan. Pag click mo, so maglalagay ka lang ng section. So, sample. Then, save class. Tapos, yan, nandito ka na sa sample. So, pwede ka na maglagay din ng student mo. Yan. So, pwede kung meron ka na nakasave na student, pwede ka na pumunta dyan. Kung wala pa, pupunta ka muna dito sa students. Tapos, mag-a-add ka ng new student. So, pwede ka mag-add ng student dyan. So, first name, then we have last name, and then kung saan siya section nakalagay. Then, save student lang. Or, pwede rin naman po na i-import mo siya. So, kapag gusto mo mag-import, so wala ka pang data, di ba? Mag-export ka muna ng CSV or export as Excel. Pero mas maganda export as CSV na rin. Para pag sinave mo siya, naka-CSV na rin siya. So, export as CSV ka para makuha mo lang yung format niya. So, pag nakuha mo na yung format niya, pwede ka na dito mag-encode ng pangalan ng bata mo. So, first name, last name, pwede na rin namang blanco lang dito. Then, classes. Yung classes is lalagyan mo lang siya kung anong section niya. So, kagaya ng nakikita mo. Ito, blanco lang din. So, itong portion na to and itong portion na to, pwedeng blank lang siya. Pwedeng si ZipGrade na mismo yung maglalagay niyan. So, ang lalagyan mo lang is itong first name, last name, and classes. So, once na nagawa mo na siya, file, save as, kailangan naka-CSV rin siya. So, pwede na ring students na lang din or kung gusto mo palitan mo ng file name, then CSV na lang din yung file name mo. Then, save. Okay. Then, close mo na yan. So, pagka okay na siya, pupunta ka na dito sa import from CSV file. Tapos, choose file. Piliin mo na lang kung saan mo siya sinave. So, tayo, dito natin siya sinave. So, enter mo lang yan. Then, papasok na siya doon sa upload. So, kung may header kang nilagay, so yung dinownload naman natin is may header. So, click mo lang si header, then upload na. So, pag na-upload mo na, papasok na siya dito. So, delete natin tong si sample. Delete. So, after that, so naka-create na tayo ng class. So, after natin mag-create ng class, mag-create naman tayo ngayon ng answer key. So, answer sheets muna tayo. So, answer sheets, meron na siya mga gawa na answer sheets dyan. Pwede ka rin naman mag-customize. Kasi syempre, yung answer sheets mo, kunwari mas marami, wala dun sa binigay niyang sample, pwede yon. So, new answer sheet tayo. So, pwede natin ilagay dyan kung ano man yung test mo. Kung halimbawa, ang test mo ay Mathematics Quarter 3. So, Mathematics 6. Lagyan natin ng 6 kasi this is for grade 6. So, Mathematics 6, Quarter 3. Then, next. Tapos, dito, ano yung gusto mong makita doon sa
answer sheet mo. So, syempre, gusto natin makita yung pangalan ng bata. Ito, yung quiz, ang nilalagay ko dyan is score. Then, hindi ko na siya nilalagyan ng class para titipid ko kasi yung papel. Kaya hindi ko na siya nilalagyan ng class. Then, sunod, next lang tayo. Pag next natin, so ako kasi is nilalagyan ko siya ng student ID para kapag in-scan ko siya, didiretso na siya dun sa pangalan ng bata. So, yan po yung gamit ng student ID. So, pwede mo naman siyang gawan ng unique student ID. Pwede namang si zip grade na yung mag-generate. Then, tanggalin na lang natin to para dagdag din kasi yan dun sa space sa paper. Then, next lang ulit. Then, kung ano yung gusto mong isama dito. Halimbawa, add multiple choice questions with alternating answer labels, and this one. So, kung ano man yung gusto mong gamitin dyan. So, this time, ang gagamitin natin is multiple choice. So, internal label, ibig sabihin, nasa loob nung circle, nung bilog na isi-shade nila yung letter. So, meron naman tayong external label, ibig sabihin, nasa labas nung circle yung letter. So, gamitin natin si internal. Then, eto, number of questions. Ilan ba yung questions mo, yung test mo? So, normally naman tayo is, sa elementary is 40 lang. And answer labels, hanggang anong letter yung choices mo. So, kung ang choices mo is hanggang letter D, so letter D lang tayo, A, B, C, D. Then, add questions. Yan, tas, yan. So, pag nandyan na siya, so, eto na yung page niya. Yan na, 40. So, 80 yata yung na-click ko. So, pwede mo naman siyang i-remove. Kung halimbawa 80 na-click mo nga kagaya ko, so pwede mo siyang i-remove. Tapos, mag-generate lang ulit siya. Then, after that, i-click mo lang si publish. So, magpa-publish na yan. Charan! So, okay na. Andun na ngayon yung test mo. Mathematics 6, quarter 3. Mathematics 6. Then, punta ka na sa quizzes. Pagdating sa quizzes, so new quiz tayo. Then, ang quiz name natin is Mathematics 6, quarter 3. Then, answer sheet, hanapin mo lang yung ginawa mo na answer sheet. So, yung ginawa nga natin is Mathematics 6, quarter 3. Then, folder, so syempre, ilalagay natin siya sa none na lang para hindi na siya hahalo doon. Then, we have anong section. So, anong section ba yung magte-test nun? So, silang 4 yung magte-test, then save quiz. So, pag na-save quiz na natin, so, ito na po siya. Edit answer keys na tayo. So, yan na yun. Ito yung makikita nyo once na na-checkan na natin yung paper. So, edit answer keys na lang tayo. Then, print key. Kasi pag dito, isusulat mo pa isa-isa yung answer. Then, sabagay, pwede naman madali lang din. Ganyan. Tapos, hanggang matapos mo siya. Kung dito naman sa print key, so ipiprint mo yan. Then, after that, i-open mo to. Ipiprint mo rin siya para magkaroon ka ng hard copy. Saka mo siya i-shade yung answer key mo. Then, kapag na-shade mo na siya, i-scan mo naman siya using your smartphone para ma-upload yung answer key mo dito sa zip grade. So, papakitaan ko kayo ng samples. So, dito, let's have, dito tayo, Math 6, quarter 2. So, ito na yung data. Siyempre, tapos na tayo sa quarter 2. So, ayan na yung data. Ito na yung minimum score nila. Ito yung maximum score. So, ibig sabihin, 34 out of 40 yung nakakuha. So, nandyan na rin yung average, median, standard deviation. Yan. So, eto, data na to, pwede mo siyang i-download. So, custom export. So, eto yung ginagamit ko pag ka-download ko siya. So, yan, ida-download ko siya sa Excel. Then, pag na-download ko na siya sa Excel, yun naman yung nililipat ko na sa pang-report ko naman sa LOA.
Okay. So, after that, yan. So, halimbawa, na-scan mo na, pupunta ka na dito sa classes. So, pagdating dito sa classes, meron tayong gradebook report. So, dyan mo makikita lahat ng scores niya. Then, answer sheet packs. Ano yung gamit ni answer sheet packs? Si answer sheet packs, kapag ka-download mo siya, and yan, maghahanap ka kung saang subjects. So, pag dinownload mo siya, ba Art 6 Quarter 1, so eto na yung answer sheet pack. Meron nang nakalagay na pangalan ng mga bata. So, ang gagawin na lang nila is shaden na lang nila. So, ang maganda dito, pag in-scan mo, automatic papasok na sa pangalan nila yung scores nila. So, paano ba yon? For example, dito sa gradebook report nila, yan. View by score kasi naka-view sila by percentage. So, view by score tayo. So, sa view by score, yan, makikita mo na yung scores nila. So, ito, ibig sabihin, hindi pa sila nag-HE, ito wala pa silang ICT, hindi gumamit yung teacher nila ng zip grade, and then, syempre, yung quarter 3 is wala pa. So, ito, bakit wala siya? So, ibig sabihin kasi, hindi siya nakapag-exam for quarter 2. So, ayan. Tapos yan, pwede mo na siyang i-download. So, export to Excel lang tayo. So, pag export to Excel, ayan na siya. Ayan na yung gradebook mo. Pwede mo nang i-copy sa iyong class record. Okay? So, ang part 2 natin is yung pagta-transfer, yung pag scan naman using our smartphone. And then, meron pa tayong part 3 na kung paano natin i-generate yung report papunta sa LOA. Thank you.